Inilatag ng PCO at DICT ang kanilang mga hakbang para tuluyan ng masugpo ang pagkalat ng fake news sa bansa. Pagtitiyak naman ng mga kongresista hanggang sa susunod na kongreso, bibigyan nila ng prioridad ang mga panukalang batas na tutugon sa issue. Si Mela Lesmora sa report. Sa huling pagdinig ng House Troy Committee, kapwa tiniyak ng Presidential Communications Office at Department of Information and Communications Technology na may mga hakbang na silang ginagawa para iba yung masugpo ang pagkalat ng fake news sa bansa. Kabilang na riyan ang paghatid ng isang bagong AI-powered system kontra fake news at online scams at pagkasa ng isang government framework para mapalakas pa ang mga mekanismo ng pamahalaan. We're coming up with an operational framework nga, within the government. Ito po yung pagsasama ng DICT, PCO, PNP at saka DOJ para nga pagtulungan po kasi kailangan may enforcement, kailangan yung pag-flag down, kailangan yung coordination with the platforms. Meron na po kaming ginagawa na AI-powered system para makadetect ng fake news at online scams. Isa po dun sa mga hackathon namin, may gawang Pilipino. Matatalino po yung mga bata. Gumawa sila ng sistema na pwede naming i-endorse ngayon sa Meta at sa mga other platforms na gamitin nila para mag-detect ng fake news. Ayon kay PCO Secretary Jay Ruiz, inaasikaso na rin nila ng DICT na magkaroon ng legitimate fact-checker sa bansa. Dismayado ang kalihim dahil may mga pagkakataon anya na sinabi na nga nilang fake news ang isang post pero hindi pa rin ito na-take down agad sa social media. Hindi pa pwede na para ka nagmamakaawa sa kanila para i-take down yung post na alam naman ng lahat na fake news na. Meron bang kapangyarihan ang DICT to take down any platform? Meron ba tayong ganong kapangyarihan? Right now, Mr. Chair, unfortunately, wala. Kasi kung hindi sila sumusunod sa ating regulasyon, hindi sila sumusunod sa ating mga batas, ba't hindi natin sila i-take down? Mr. Chair, that's specifically the support we need from Congress. Kasi ngayon, hindi malinaw. Wala talaga. Yung sa legal study po namin, walang eksaktong batas na will allow us to take it down. Sa panig ng mga kongresista, muli nilang binigyang diin na dapat na talagang masugpo ang disinformation at misinformation sa Pilipinas. Hanggang sa 20th Congress, bibigyang prioridad daw nila ang mga isinusulong na polisiya at panukalang may kaugnayan dito tulad ng mungkahing i-require na rin ang mga social media platform na kumuha ng prangkisa sa Kongreso. Ang problema sa Meta, ang pinag-iisipan lang nila yung kung kita nila eh. There are 90 million users sa Pilipinas. And that is why, Mr. Chair, I think we should really study, I don't know if it is possible, that we should require this Meta to get a franchise from Congress for them to operate here. I think the President must certify urgent yung mga bills that that the 20th Congress will be filing. Kasi kailangan na dito na intervention talaga ng Presidente na mapabilis yung batas na yon. And I think mga 1 year din yan. Sa ngayon, inaabangan na rin ang ilalabas na committee report ng House Troy Committee na naglalaman ng kanilang mga rekomendasyon at mga natukoy sa kanilang mga pagdinig. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.